Ng Diyos Amay naghahangad, lagi tayong pasalamat, kaisa ng Kaniyang anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Umayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tinatanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At paumanhin po at medyo maalikabok lang po dahil pinapolish yung ating tiles. And hopefully mamaya po ay matapos po nila. At salamat po sa lahat ng mga tumutulong, mga nag-aambag po para sa ating paglilinis ng ating pong simbahan. Ano po ang napansin ninyo kanina habang nagsisimula tayo at nagbabasa ang ating commentator after ng panalangin sa umaga? Ano yung binabasa po? Oratio. After oratio, ano yung binabasa? Orasyon, Angelus. After ng orasyon, Angelus, ano yung binasa? Hindi kayo attentive, no? Di ba yung mga pamisa? Di ba binabasa yung pamisa? Mga naghandog, mga panalangin, mga kaluluwa. Alin yung marami? Yung intention, yung panalangin, request. Ilan yung misang pasasalamat, alay, nina? Isa lang. Pero sa panalangin, mahaba-haba yan. Kaluluwa, mahaba din yan. Bakit isa lang ang pasasalamat? Yun yung kadalasan natin nakakaligtaan. Pag may kailangan tayo, lalo na matindi ang pangangailangan natin, halos maglulumuhod tayo. Dati doon sa Quiapo, no, ay yung mga tao sa tindi ng request nila, mula pinto, naglalakad paluhod yan hanggang sa altar. Marami yung kapag may exam, pag nag-a-apply sa abroad, dala-dala yung mga passport, mga ballpen, tataas nila yan. Kasi ganun mag-request, no? Kasi talagang matindi yung
pangangailangan nila na matugunan yung kanilang para mapansin sila ni Jesus. Pero kadalasan, pag natapos na, hindi na nakakabalik. Marami nga tayong mga kilala dati, mga celebrities na araw-araw pumupunta doon, nagdadasan para magkaroon ng pelikula, sumikat. Pero nung sumikat na, hindi na nakakabalik. Bakit nagkakaganito yung attitude natin? Pag may hinihingi, nandiyan dyan. Pero kapag nakuha na, nakakalimutan nating magpasalamat. Real talk na lang tayo sa atin dito. Gaano tayo kadalas magpasalamat? Siyempre, halimbawa, pwede naman natin masabi, Padre, nagpapasalamat, kaya nga ako nandito eh. Yung tangible, yung nakikita, kailan ba tayo huling pumunta ng opisina para magsabing donasyon pasasalamat? Kalimutan na. Hindi ko alam, kung anong nangyari, kung pwedeng, nagdududa na ba tayo, saan napupunta ang mga donasyon natin, ano ba nangyayari? O sadyang nagkakaroon tayo ng attitude na, ba't ako magpapasalamat? Deserve ko naman ito. Yung ganun ba? Diba? Pag yung feeling natin, karapatan natin ito, right natin itong natanggap natin, para bang ang Diyos ang may utang na loob sa atin na ipinagkaloob niya ang kahilingan natin. Kaya nagiging yung ungrateful tayo. Yung mag-thank you man lang sa Diyos sa dami ng ibinigay niya sa atin. Hindi natin deserve kung anong mayroon tayo, pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos, ibinibigay niya ito. Kaya nga yung 10 kitongin, di ba? Sa Ebanghelyo, 10 kitongin. Sumisigaw sila, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Wala nang kemi-kemi kay Jesus. Kasi alam ni Jesus yung kanilang pangangailangan na kapag may sakit ka, lalayuan ka, kaya nga nasa malayo, kinakailangan isigaw nila, nagmamakaawa sila. At pinakinggan ni Jesus. Pero yun lang, yung tanong nga, bakit isa lang ang bumalik? Nasaan yung siyam? Nasaan? Hinahanap din ni Jesus. Hindi dahil sa kailangan ni Jesus na mapansin na magbumalik, hindi. Yung itinuturo lang na huwag mong kalimutan, magpasalamat sa Diyos. Balik na naman tayo. Diba? Kadalasan ganun, Pag may sakit, bait-bait tayo, pero pag gumaling na, balik na naman tayo sa bisyo, balik na naman tayo sa kalokohan. Isang magandang pag-uugali nawa, na huwag nating makalimutan ituro sa mga bata yung laging magpasalamat. Pero mas maganda yung pagtuturo kapag nakikita mismo sa atin na nakikita ka ang mga magulang lumuluhod, nagpapasalamat sa Diyos. Nagsisimba para magpasalamat, hindi lang para humingi ng humingi. Amen?